Nagbabalik na naman ang panibagong bahagi ng kwento. Huwag kayong magreklamo kung bakit maikli ang kabanata, itanong nyo yan sa gumawa. Kung kaya'y inipon ko muna para mahaba ang recap natin at hindi na maasar yung mga nabibitin tipos late pa daw, hahaha. Sa nakaraang episode, nagtipo ng lahat sa harap ng tarangkahan upang magpaalam. Nais sana ng karamihan na manatili pa ng ilang araw si Chad, ngunit hindi na ito posible. Nagbigay na siya ng kanyang pamamaalam sa kanyang kasintahan at ngayon ay aalis na siya. Ipinahayag ng tagagabay kay Chian ang kanyang pagkadismaya. Humingi ng kaunting oras si Chad sa kanyang kasintahan upang makausap ito ng pribado. Ngunit biglang sumingit ang isang usisero, si Simpson. Walang paabi, formal itong nagpakilala at agad na hinamon si Chad sa isang tunggalian. Habang nakaharap ang hindi kanais-nais na si Barbie, kay Chad, nagulat sina Yohee at ang katulong. Ngunit tahimik lamang si Weifo, walang ipinakitang reaksyon. Sa wakas ay nagsalita si Weifo at tinawag na makapal ang mukha ni Simpson, parang nakalimutan na lang niyang sabihing pangit ito. Sa malamig na tingin, sinabi niyang hanggal ito sa paghahaman ng tunggalian sa isang taong kakagaling pa lang sa pagkakasugat. Kung tunay siyang nais makipaglaban, dapat ayusin niya ang kanyang kilos at magtakda ng petsa. Nagpapanggap si Simpson na cool kahit wala naman sa lugar. Siguro inis na rin ang lahat tulad ng nararamdaman mo. Nang isi ito at sinabing walang kahihiyan sa paghahamon sa isang tagapagmana ng isang marangal na angkang militar. Ipinagmalaki niyang gusto lamang niyang masaksihan ang husay ng tinaguriang Sorang Dragon Emperor ng Tanjong Clan. Idinahilan pa niyang dahil paalis na si Chad, kailangang samantalahin niya ang pagkakataon. Sa magalang na paraan, muling hinamon ni Simpson si Chad kung tatanggapin ito ang labanan. Napatingin si Chad sa paligid at napansin ang bulungan ng mga tao. Alam niyang sinusubukan siyang mapahiya ni Simpson. Pero ano pa nga ba ang aasahan sa isang kabanatang may 5 karakter lang? Bagaman hindi pa lubos na magaling si Chad, hindi siya maaaring umatras. Nang mapatingin siya sa kanyang mga kasama, kapansin-pansing puno ng kumpiyansa ang dalawang muscleheads, habang si Bayang ay tila nag-aalala. Sa ekspresyon ni Namok, malinaw na gusto nitong ipakita ni Chad na bumalik na ang kanyang lakas. Napatawa si Chad at tinanong si Bayang kung hindi ba niya siya pipigilan. Sa halip na tutulan siya, lumapit si Bayang, at sa matatag na tinig, sinabi niyang alam niyang tatanggapin ni Chad ang hamon. Alam din niyang gagawin nito ang nararapat para sa Tanjong Clan. Bilang kasapi ng angkan, buong puso niyang susuportahan ang anumang landas na tatahakin nito. Mukhang panahon na para i-wife up si Weifo, lalo't naniniwala itong mananalo si Chad. Nagulat si Warren sa narinig, at naalala ang mga nagdaang sandali. Iniisip kong nagbago na nga ba si Bayang. Napangiti ito at sinabi kay Simpson na bilang tagapagmana ng kanilang angkan, tatanggapin niya ang hamon. Sa harap ng madla, dinala sila sa arena. Ipinaalala ni Yohee na ito ay isang palakaibigang tunggalian, maaaring gumamit ng chi, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang mga nakamamatay na atake. Kapag nabitawan o nasira ang espada, ituturing na talo ang isang mandirigma. Kasama na rin dito ang pagkawasak ng espada dahil sa sobrang enerhiya ng chi. Iniisip ni Simpson na may kalamangan siya, dahil alam niyang hindi pa lubusang nakakarecover si Chad at hirap pa rin itong kontrolin ang kanyang chi. Balak niya itong paglaruan. Ngunit biglang nagsalita si Warren para hindi boring ang laban, dapat ay may pastahan. Nagulat si Simpson at tinanggap ni Chad ang mungkahi, ang matatalo ay hindi na muling makakatapak sa kanilang lugar. Mabilis namang pumayag ang hambog, sabay sigaw na hindi na makakabalik si Chad sa Jol Clan. Tumawa si Warren at sinabing ang pastahan ay dapat panindigan. Maging si Yohee ay nagulat at inisip na matalino ang galaw ni Chad. Kung manalo siya, hindi na makakapasok si Simpson sa clan. Kung matalo man siya, mananatili pa rin siya sa Chongyong, kaya panalo pa rin siya sa huli. Inutusan ng assistant ang dalawa na pumwesto na. Habang nakaharap sa isa't isa, nagsimulang magsigawan ang mga tao sa paligid. Tinanong ni Yohee ang katulong kung sino ang malamang na manalo. Sinabi ng lalaki na bagaman natalo ni Chad ang misteryosong assassin, maaaring matalo siya ngayon.
Ayon sa kanya, may magandang kinabukasan si Chad ngunit sa laban ngayon, dehado siya. Bukod sa sugatan pa, malakas at may karanasan ang kalaban, kahit mukha lang itong TikTok cosplayer, at kahit pa cheesy ang pangalan at mala-dragon ang espada na may asul na aura. Sa kabila ng masamang ugali, malakas ito at kasing galing ng mga baguhan mula sa elite sections. Puro dol-dol para sa isang 2D character na walang ideya sa plot armor. Nang tanungin ang babae sa tabi, wala pa rin itong reaksyon, parang nasa ibang mundo. Nagpakilala si Simpson pero hindi na kailangan ng audience ang pangalan niya. Sumunod namang tahimik na nagpakilala si Chad. Pagkatapos ng ilang saglit, ininsulto ni Simpson ang Tanjong clan, tinatawag silang mga odd imbes na mga dragon. Doon na nagalit si Chad at sinabing ipapakita niya kung sino talaga siya. Nang magsimula ang laban, agad silang nagbanggaan ng espada, parehong handang lumaban. Umiti si Simpson, tiwalang kaya niya si Chad. Ilang sunod-sunod na atake ang inilunsad niya, pero ginamit ni Chad ang isang martial art technique para makita ang direksyon ng mga atake at naiwasan niya ang bawat mapanganib na tama. Nang makita ito ni Simpson, kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha niya. Ngunit mas lalo siyang ginanahan at sumugod muli kay Chad, sabay sigaw na magsisimula na ang kasiyahan. Habang patuloy na sumusugod si Warren ng sunod-sunod na atake sa loob lamang ng ilang segundo, napansin niyang tila hindi makasabay si Warren, pero sa isang iglap, naiwasan nito ang mga bitbit na patama, kabilang na ang isang saksak na tumarget sa kanyang leeg. Hindi makapaniwala ang walang hiya, na si Simpson, na naipagtanggol ni Chad ang lahat ng atakeng iyon. Inisip niyang parang nababasa ni Chad ang direksyon ng bawat galaw. Ayon kay Chad, nakikita nga niya ang mga trajectory ng mga atake. Dahil dito, nablock niya ang lahat. Isang antas ito ng insight na dapat ay para lamang sa mga bihasa, ngunit nagawa niya ito. Iniisip niyang baka may kinalaman din dito ang matandang tagapagsanay. Pinagtawanan ng walang hiya si Chad, tinawag pa itong kasing bilis ng isang daga. Habang si Chad naman ay hinihingal, hirap pa rin sa paghinga dahil sa tinamong pinsala at paggamit ng teknik na lagpas sa kanyang limitasyon. Sa labis na kumpiyansa, itinigil ng hambog ang kanyang mga atake at sinabi kay Chad, kung kaya mong i-block ito, tingnan natin. Nababalutan ng matingkad na bughaw na aura ang kanyang espada, na umabot sa buong arena, gamit niya ngayon ang makapangyarihang Asher Cloud Sword. Maging si Warren ay napaurong sa lakas ng enerhiya nito. Walang kabog-abog, sumigaw ang payabang na Simpson, halika na. Gamitin mo na ang lahat ng meron ka. Tumugon si Chad, pinalaya ang kanyang sariling aura at sa isang kisap mata, naglaho siya. Sa pagbangga ng Asher Cloud Sword ni Simpson at Soaring Dragon Emperor Sword ni Chad, yumanig ang buong arena. Ngunit sa pagtatapos ng banggaan, si Simpson, ang tinatawag nating third, ay bahagyang nasugatan. Sa halip na matauhan, mas lalo pa itong nagyabang at ininsulto ang Tanjong clan, sabay sigaw na, ganito lang ba kababa ang level ninyo? Ngunit hindi umatras si Chad. Tinanggap niya ng buo ang huling atake. Nang biglang gumamit si Simpson ng isang lihim na teknik mula sa kanilang angkan, lumubog sa alikabok ang buong arena. Sa pagkalma ng sitwasyon, kitang-kita si Chad, duguan pero nananatiling nakatayo. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na kahit ang secret move ng kalaban ay nablock pa rin ni Chad. Hinugot ni Warren ang isang tela at iginapos ito sa kanyang kamay na hawak ang espada. Tahimik niyang sinabi, halika na. Tapusin na natin ito. Ngunit imbes na tumigil, sumigaw si Simpson. Sinabi niyang mula pa noon ay hindi na niya gusto si Chad. Ang pagkukunwari raw nitong alam ang lahat ay isang klase ng pagpapaimbabaw. Dati raw gusto lang niya itong suntukin, pero ngayon, wawasakin na raw niya ito ng buo. Sa gilid ng arena, nag-aalala si Yoy. Aniya, hindi na ito isang simpleng tunggalian. Kailangang itigil ito. Ngunit ang galit na si Wei Fu, tahimik lang. Pinapanood pa rin ang buong laban, waring humahanga kay Chad. Habang humaharap sa paparating na atake, napagtanto ni Chad ang isang katotohanan, niloloko lang niya ang sarili. Pinipilit niyang magpakakalmado sa harap ng kamatayan. Pinagkunwarihan niya pa ang sarili na parabang alam niya ang hinaharap. Hindi siya banal.
Sa katunayan, ninakawan pa nga niya ng kinabukasan ang isang bata. Pero sa sandaling iyon, hindi siya umatras. Nakita niya ang kahinaan ng atake, ang mismong sentro ng puwersa. Maaaring hindi ako banal, ani Chad, pero hindi ako tatakbo. Nagniningning sa gintong liwanag ang espada niya. Nagpasya siyang tahakin ang sariling landas mula sa puntong ito. Galit na naman ang walang kwentang karakter, hindi na mabilang kung ilang beses na. Pinakawalan nito ang isang teknik na mukhang murang bersyon ng Spirit Bomb. Mula sa gilid ng arena, sinigawan ni Chad ang kalaban. Ipapakita ko sa iyo kung bakit tinatawag na angkan ng mga dragon ang Tanjong. Sa kanyang teknik, ang buong mundo ay tila naging itim at puti. Isang maliit na isda ang unti-unting lumaki, naging dambuhalang isda, at kalaunan, isang dragon. Ito ang pinakadalisay na anyo ng kanyang sword intent. Umuugong ang buong arena. Maging si Sian ay handa ng bunutin ang espada, sakaling may mangyaring masama. Mula sa makapal na bughaw na aura, unti-unting sumibol ang isang itim at gintong liwanag, isang munting apoy na naging dambuhalang itim na dragon. Nabigla ang lahat. Walang makagalaw. Sa gitna ng lahat, muling sinabi ni Warren. Ipapakita ko sa iyo kung bakit tinatawag kaming Clan of Dragons. Sabay nilang pinakawalan ang kani-kanilang huling atake. Ngunit habang nagsasagupaan ang dalawang puwersa, nagsimulang kainin ng itim na aura ni Chad ang bughaw na enerhiya ng kanyang kalaban. Nagulat ang kalaban nang makita niyang nababalutan si Chad ng bughaw na aura. Habang unti-unti siyang natatalo, may isang kamay na bigla na lang humawak sa enerhiya ni Chad at agad itong nawala. Wala nang iba kundi ang pinuno ng angkan ang may gawa nito. Tumawa ang matanda at sinabing wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makialam. Ipinahayag niyang maganda ang laban, ngunit dito na raw ito nagtatapos. Aniya, kung nagpatuloy pa ito, tiyak may mamamatay. Nang marinig iyon, nagsimulang umiyak ang kalaban. Sinabi niya na siya raw sana ang nanalo kung hindi lang nakialam ang matanda. Ngunit nagalit ang pinuno ng angkan. Tinanong niya kung bakit ganoon mag-isip ang kalaban, gayong malinaw na sinabi nila sa umpisa pa lang na kapag nahulog o nabasag ang espada, talo na agad. Ayaw pa ring maniwala ng kalaban. Para sa kanya, hindi ito katanggap-tanggap. Kaya pinalabas niyang may sumpa raw ang nangyari. Sinabi niyang nandaya si Chad, dahil noong una ay hirap na hirap ito dala ng kanyang sugat, ngunit bigla raw itong lumakas ng sobra-sobra. Doon na nakialam si Sian. Sinabi niyang mahiya naman sana ang kalaban at huwag maging parang karaniwang kontrabida. Pinaalis niya ito sa kanyang bahay at pinaalala ang pastahan na kanilang ginawa. Nang nagsimulang tumingin ng masama ang buong angkan sa kalaban, natahimik ito. Sa kabila ng kanyang pangit na mukha, nakaligtas pa rin siya ng 5 kabanata. Tahimik siyang umalis sa entablado. Pagkaalis ng kalaban, nagsalita muli ang matandang pinuno. Aniya, kung may bata na gaya niya sa kanilang angkan, tiyak bumagsak na ang kanilang lahi. Tumawa siya at nilapitan si Chad. Sinabi niyang nagulat siya sa naging resulta ng laban. Bagamat katatapos lang gumaling ni Chad, napakalakas na raw nito. Dahil dito, napilitan siyang makialam. Hindi raw siya pwedeng tumanggap ng abuloy mula sa pamilya ng kalaban kung may namatay. Sabi naman ni Sian, sobra na raw ang papuri ng matanda. Doon lang napansin ni Chad na dumudugo pala ang kanyang bibig. Agad niya itong pinunasan. Sinabi ng matanda na hindi siya pwedeng umalis ng bahay sa ganoong kalagayan. Dapat daw ay magpahinga muna siya at umalis kinabukasan. Gusto pa raw niya itong makausap, ngunit sa ngayon ay kailangan muna nitong magpahinga. Habang bumabalik si Chad sa kanyang grupo, napatawa ito. Sinabi niyang ang Tenjong clan ay tunay na nakapanganak ng isang dragon. Sa sandaling iyon, napansin ng matanda na dumudugo rin ang kanyang mga kamay. Naalala niyang nasugatan siya nang pigilan niya ang atake ni Chad. Sa halip na mabahala, na-excite pa siya sa ideyang iyon. Tinawag niya ang kanyang gabay at sinabi na kailangang simulan na nila ang plano ng mas maaga kaysa inaasahan. Sumang-ayon naman ang lalaki. Pagdating ng gabi, makikitang nakabalot ng benda si Chad, habang nakabuyangyang ang kanyang 8 pandesal. Pinagmasdan niya ang kanyang katawan, dumami na ang kanyang mga peklat.
Habang naglalakad si Chongyang papunta sa silid ni Huarin, ramdam ang kanyang kaba at pag-aalalang marinig kung ano ang sasabihin ni Chad sa kanya. Pagdating sa pintuan, huminto siya sandali upang huminga ng malalim, handa na sa pag-uusap nila. Sa loob ng silid, napansin ni Huarin na may tao sa labas ng kanyang pintuan. Agad siyang nagsabi na pumasok ito. Pagbukas ng pinto, pumasok si Chongyang na taglay ang kahinhinan at kariktan na tila isang reyna. Nakatingin si Huarin at magalang na binati si Chongyang, sabay sabing dumating nga ito. Sa isip ni Joshua, kailangan ng mag-level up ni Bayang, dahil sa pagpasok ng bagong best waifu sa eksena na si Chongyang. Umupo si Chongyang sa sahig sa harap ni Huarin, habang tahimik siyang nakatingin, hinihintay kung ano ang nais nitong sabihin. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha nang tanungin niya si Huarin kung kumusta na ang pakiramdam nito. Tumitig si Huarin sa kanyang mga sugat at sinabing baka sumobra raw siya, pero ayos na raw siya ngayon. May konting pagkailang sa pagitan nila, tila nagsisimula pa lamang silang magkakilala ng mas malalim, at kagaya ng isang kwento ng kapalaran, kamakailan lang silang naging magkasintahang pangako. Bigla sanang magsasalita si Huarin upang baguhin ang atmosfera ng kanilang pag-uusap, ngunit naunahan siya ni Chongyang. Bigla nitong sinabi na alam naman nilang hindi kailanman magiging madaling kalaban si Jokguang. Nagulat si Huarin sa biglaang pagbanggit ni Chongyang tungkol sa laban kanina. Dagdag pa ni Chongyang, ang Asher Cloud Sword ng Songchun Clan ay isang mapanganib na sining pandigma na dinudurog ang kalaban sa pamamagitan ng matinding lakas. At kahit si Jokguang ay hindi basta-basta. Ngunit sinabi rin niyang, kahit sugatan si Huarin, siya pa rin ang nagwagi. Ikinwento ni Chongyang na napansin niya ang huling teknik na ginamit ni Huarin. Sigurado raw siya, iyon ay ang Ascending Dragon Emperor Sword, pero may kakaiba raw dito. Nakita niya kung paano lumakas ang teknik habang sinisipsip nito ang enerhiya ng kalaban. Sa kanyang palagay, parang nagmula ito sa Sect of Limit, isang misteryosong sekta ng martial arts. Napalingon si Huarin sa ibang direksyon, hindi niya kayang sabihin kay Chongyang ang totoo tungkol sa lihim na martial arts na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Dahil sa kanyang pagkausisa, ipinagpatuloy ni Chongyang ang pagtatanong. Hindi pa raw ganoon katagal mula nang gumaling si Huarin, kaya't paano raw ito napakabilis lumakas. Inaasahan na ito ni Huarin, lalo na't alam niyang seryoso si Chongyang sa martial arts. Umiti lamang siya at tahimik na kinumpirma ito. Napansin iyon ni Chongyang at pabirong sinabi na baka masyado na naman siyang madaldal. Ngunit bigla siyang naging seryoso at tinanong kung bakit siya pinatawag ni Huarin, alam daw niyang may nais itong sabihin. Umiti si Huarin, at sinabi nga niya na may mahalaga siyang sasabihin. Ipinahayag niya na habang siya'y nagpapagaling at nagsasanay, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang layunin. Ngunit sa totoo lang, baka matagal na itong nasa puso niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong tapang na sinabi, nais niyang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang angkan. Ikinwento ni Huarin na handa siyang gawin ang kahit ano para sa kanyang layunin. Tinitigan siya ni Chongyang ng seryoso, lalo na't nakita niyang determinado talaga si Huarin. Ngunit ngumiti lamang si Huarin at tinanong si Chongyang kung may layunin din ba siya na kasing tindi ng sa kanya. Hindi agad sumagot si Chongyang, tila walang pakialam at naguguluhan pa rin kung ano ba talaga ang nais sabihin ni Huarin. Itinaas muli ni Huarin ang kanyang kamao at buong tapang na sinabi na ang layunin niya ay ang maging mas malakas. Umaasa siyang sa kanyang pag-unlad, mas magiging malaya rin si Chongyang. Naguguluhan pa rin si Chongyang at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Huarin. Muli lamang ngumiti si Huarin at sinabi niyang naniniwala siyang si Chongyang ay magiging isang martial artist na higit pang mas makapangyarihan. Ayaw raw niyang maging sagabal sa landas ng isang taong katulad niya. Nagulat si Chongyang sa narinig. Ngunit bigla na lamang lumitaw ang isang madilim na aura, tulad ng kapag nagagalit ang isang babae. Bigla siyang nagtanong kay Huarin kung mayroon na ba itong ibang babae bukod sa kanya. Ngunit may dramatikong ekspresyon si Huarin nang ipaliwanag niyang hindi iyon ang dahilan. Sinabi niyang hindi naman talaga sila nagmamahalan. Ipinaliwanag niya na si Chongyang ay nabubuhay para sa martial arts, habang siya naman ay nabubuhay upang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanilang angkan.
Parang sinasabi niya na, hindi ikaw ang problema, ako. Mga salitang tila hango sa isang bagong bersyon ng Giga Chad na nakikipaghiwalay. Idinagdag pa ni Huarin na iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang mamuhay si Changyang ng mas malaya. Tumingin sila sa isa't isa, parehong seryoso, ngunit tila mas nauunawaan na nila ngayon ang totoong nais ng bawat isa. Pumikit si Changyang at sinabi kay Huarin na mayroon siyang isang hiling. Tiningnan siya ni Huarin at nagtanong kung ano ang kahilingang iyon. Sa sumunod na eksena, nasa labas na sila, magkaharap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Umiti si Huarin, hindi inakalang ang kahilingan ni Changyang ay isang duelo. Ngunit seryoso ang tingin ni Changyang habang naghahanda para sa laban. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabi na maraming natututunan kapag nag-uumpugan ang mga espada. Dagdag pa niya, nararamdaman mo kung ano ang iniisip ng kalaban, at kung ano ang nais nilang iparating. Ayon kay Changyang, iyon ang kanyang sagot sa lahat ng sinabi ni Huarin. Umiti si Huarin at sinabing buong puso niyang tinatanggap ang hamon. Pumwesto na rin siya para lumaban. Nagsimula na ang kanilang duelo, parehong seryoso ang mga mukha habang nagsasagupaan ang kanilang mga espada, na tila pagsasali ng tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Ipinakita ni Changyang ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng matinding pag-atake, habang si Huarin ay tila masaya at kontento sa laban. Pareho silang ayaw matalo, hindi dahil sa pride, kundi dahil ayaw nilang tuluyang mawala ang isa't isa. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan sa ilalim ng buwan, na para bang iyon na ang huling pagkakataong magkikita sila. Sa kabila ng posibilidad ng paghihiwalay o pagpapatuloy ng kanilang sariling landas, pareho silang masaya sa naging bunga ng kanilang laban. Para kay Huarin, ito ang pamamaalam na regalo niya sa kanyang kasintahang si Changyang. Umaasa siyang balang araw ay muli silang magkikita, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang tunay na mandirigma. Kinabukasan, sa loob pa rin ng tirahan ng pamilyang Jegal, abala na si Huarin sa paghahanda ng kanyang pag-alis. Nagpasalamat siya sa lahat ng nagpakita ng kabutihan at tumanggap sa kanya. Kumpleto ang pamilyang Jegal na nagpaalam sa kanya, bagamat halatang inis ang dalagang Jegal dahil napaaga ang kanyang pag-alis. Habang papaalis na, tumalikod sandali si Huarin at muling tinanaw ang lugar. Nakita niya si Changyang na nakatingin pa rin sa kanya, at bigla itong ngumiti, tila isang asawa na naghihintay ng pagbabalik ng kanyang kabiyak. Umiti rin si Huarin. Tila handa na siyang harapin ang susunod na yugto ng kanyang buhay, ang pagtupad sa kanyang tungkuling protektahan ang pamilya at angkan. Sa loob ng tahanan ng Jegal, nanatiling nakatarak sa lupa ang mga espadang ginamit ni Huarin at Changyang, mga tahimik na saksi ng kanilang tunay na damdamin para sa isa't isa.